Sa mga balitang pambansa, nahihirapan ngayon ang mga lokal na pamahalaan na sinalanta ng super bagyong Uwan dahil wala silang kuryente. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi bababa sa 155 ang mga lungsod at bayan na wala pa ring kuryente. May ilang lugar din daw ang wala pang supply ng tubig at putol ang linya ng komunikasyon. Sa ngayon, tuluyan ang nakalabas ng bansa ang bagyong Uwan, pero inaasahang magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Hindi pa rin makumpirma ng kampo ng mga biktima ng drug war kung may warrant of arrest na talaga ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi pa isinasa publiko ng ICC ang nasabing warrant. Tanging korte at mismong gobyerno lang daw kasi ang pwedeng magkumpirma kung talagang ipapaaresto na si Senador Bato. Sa kabila nito, nakahanda naman daw ang grupo ng mga biktima ng drug war kung ilabas na ang warrant. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant ng inisyu ang ICC pero hindi pa raw nakakatanggap ng red notice galing Interpol ang DILG. Umapela na rin ang kampo ni Bato na kung totoong may warrant, dapat idaan pa rin daw siya sa due process dito sa Pilipinas. Pero giit ni Conti na kung ipapaaresto man, pwede nang direktang isuko ng Pilipinas sa ICC si Bato. Hindi raw kasi pwedeng magamit ang rule of extradition sa kanya na nilabas ng Korte Suprema dahil international court ang ICC at hindi isang independent state. Dalawa lang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa national agenda, ay dahil recently naglabas yung Supreme Court ng patakaran constitutional. Nag-connect ang mga tao, A and B, yung extradition para kay Bato. Palagi ko po hindi dahil yung extradition rules na nilabas ay matagal na yung iniisip, matagal na yung sa plano. Yan ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Nakapagsumiti na ng report ang Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure ukol sa ilang mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa NCR na irehistro ang karamihan sa mga sasakyan ng mga diskaya. Kaya na-issuehan na nila ng show cause order ang ilang opisyal ng ahensya na umano'y may kaugnayan sa pagproseso sa mga dokumento ng naturang mga sasakyan. Kabilang sa pinagpapaliwanag si LTO NCR Regional Director Roque Versosa at maging si Chief Transportation Regulation Officer Hansley Lim. Last week, kinausap ko yung mga opisyal, kako kailangan ko ng sumagot kayo ng mabilis kasi maliwanag po na may pagkakamali dito. Yan ang tinig ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Magsasanib puwersa na raw ang ilan sa EDSA at Luneta Group para sa nakatakdang malawakang kilos protesta sa November 30 laban sa korupsyon. Ayon sa tagapagsalita ng Trillion Peso March na si Attorney Howard Calleja, bagamat may ilang issue ang magkabilang mga grupo, nagkasundo na raw sila na itaguyod sa rally ang iisang adhikain na isulong ang paglaban sa katiwalian. Nilinaw rin nila ang kanilang posisyon tungkol sa sinasabi naman ng Kilusang Bayan kontra Corakot na ayaw raw nila ipanawagan na Marcos o Duterte ang dapat na managot sa katiwalian. Ang grupo namin is we are for yung buong corruption, yung buong gobyerno, whether umabot yan kay Marcos, kay Duterte, or whoever. Yan ang tinig ni Attorney Howard Calleja, ang tagapagsalita ng Trillion Peso March. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts
ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!